Si Tama ay isang hangal na knight na napatay lang ng ilang bums, pero nagbago ang kanyang buhay nang siya ay ma-reincarnate bilang isang kuting na mas malakas pa kaysa kay Saitama at naging alaga ng isang elf mommy na may malalaking hinaharap. Nagising si Tama sa loob ng labyrinth, at ang tanging naalala niya ay ang kanyang pagkamatay matapos siyang saksakin ng espada ng isang demonyo. Ngayon siya ay muling isinilang bilang isang S-rank behemoth na kayang bumura ng mga bansa sa loob ng isang gabi. Tulad ng kung paano winasak ng nanay mo ang mundo ko sa isang gabi. Bilang dating knight, naguguluhan siya tungkol sa pagiging reincarnated bilang isang halimaw na nagbabanta sa mundo. Pero nang makita niya ang kanyang sariling refleksyon, biglang nakita niya na isa na lang siyang hangal na pusa, at kahit nagulat siya pinili niyang tanggapin ito. Biglang lumitaw ang isang boom na i-rank na Rimuru na gustong kainin siya. Kaya tiningnan ni Tama ang kanyang mga skills at gumamit ng isa sa mga ito para umatake sa slime. Pagkatapos, dahil gutom siya, wala siyang choice, kundi kagatin ng slime, pero laking gulat niya dahil mas matamis pa ito kaysa baby batter ng tatay mo. Doon niya na-realize na makukuha niya ang mga skills ng mga nilalang na kinakain niya, at kaya rin niyang itago ang mga ito para sa ibang pagkakataon, kaya nagsimula siyang maghanap ng pagkain. Nakaharap niya ang iba't ibang halimaw mula sa mga lumilipad na butiki hanggang sa mga rock monster na mukhang dating nobya niyang walang makeup, at pagkatapos niyang kainin sila ay nakuha niya ang kanilang mga skills. Sa kanyang paglalakbay, nakita siya ng isang treasure chest at natuwa nang makita ang isang pulang kristal sa loob nito. Pero gaya ng anumang Souls game ito, pala isang patibong at dinala siya sa ibabaw ng isang S-rank Earth Dragon. Inilunsad ni Tama ang isang atake, pero na-deflect ito at nagbigay ng opening para umatake ang dragon. Bumalik ang dragon ng kanyang atake, at kahit sinubukan ni Tama na depensahan ang sarili ay tinamaan pa rin siya at dumugo. Habang papatayin na siya tuluyan ng dragon, biglang nakagawa si Tama ng counter at lumipad papunta sa butas ng kuweba para makatakas mula sa kanyang kamatayan. Samantala sa lungsod may isang elf na mas makapal pa kaysa kapatid mo, si Arya, na nagsisimula ng kanyang araw bilang isang adventurer. Sumakay siya ng kapapunta sa pasukan ng labyrinth, at nang pigilan siya ng mga bantay, ipinakita niya ang kanyang pendant na nagbibigay sa kanya ng access sa loob. Doon inilabas niya ang kanyang dual sword at naalala ni Arya ang kanyang nakaraan. Nang minsan niyang makita ang isang babaeng mandirigma na may parehong sandata laban sa mga demonyo. Bumalik sa kuting, malapit na si Tama sa exit, pero bigla siyang bumagsak dahil sa sobrang pagkawalang dugo. Bago pa siya muling ma-reincarnate bilang isang emo boy na naipit sa loob ng pader na gawa ng titans, nakita siya ni Arya at sinagip. Nagising si Tama na may benda at nasa loob ng bahay ni Arya, kung saan inalagaan siya ng elf. Napatulala siya nang makita ang napagandang elf na may glorious mommy milkers, at na-realize na hindi alam ni Arya na isa siyang S-rank behemoth. Ilang araw siyang inalagaan, pinakain, inaruga, at maging pinatulog ni Arya hanggang siya ay tuluyang gumaling. Pagkatapos ay umalis si Arya papuntang labyrinth. Pero dahil sa lahat ng ginawa niya para kay Tama, nagdesisyon si Tama na ialay ang kanyang sarili sa pagprotekta kay Arya, kaya sumunod siya sa kanya sa labyrinth. Tinail niya ito habang nag-aalala na baka matulad siya sa mga babae sa Goblin Slayer, pero nang makasalubong niya ang ilang goblins, madaling tinalo ni Arya ang mga ito at kinuha ang kanilang mga tainga na ikinagulat ni Tama. Biglang lumitaw ang isa pang goblin at habang kumpiyansa si Arya, lumabas na ito pala ay isang goblin mage na bumaril ng apoy sa kanya. Natigilan siya, pero dahil hindi maaring ipakita ni Tama ang kanyang overpower abilities, itinulak niya si Arya at kinayod ang mukha ng goblin hanggang ito ay mahulog sa kanyang kamatayan. Hindi makapaniwala si Arya na sinagip siya ni Tama, kaya sa kanilang pag-uwi hinaplos niya ang katawan nito na ikinasaya ng kuting. Pagdating nila sa guild, biglang pumasok ang isang lalaking may yi-ass haircut na si Kusman at sinubukang irees si Arya para mapasama sa kanyang party para makagawa ng elf babies, pero kinagat siya ni Tama sa kamay para pigilan siyang manghipo kay Arya. Itinapon ni Kusman si Tama, pero sa kanyang pagbagsak, ginamit niya ang kanyang claw para baguhin ang mukha ng lalaki. Nagalit si Kusman at gustong gumawa ng cat's doll. Pero bago siya makakilos, pinigilan siya ni Ana, ang nakakatakot na ladyboy na receptionist ng guild. Nang pinagbantaan niya si Kusman na ipapaklap ang kanyang cheeks, biglang tumakbo ito palayo sa takot. Pinuri ni Ana si Tama sa pagliligtas kay Arya, at pagkatapos niyang mailigtas siya ng 2 beses, idineklara ni Arya na mula ngayon opisyal na siyang kanyang pusa. Kaya natuwa si Tama.
Pagkatapos nilaro niya ang balahibo ni Tama, pero habang lumalapit siya para haplusin ang baby jewels ng kuting biglang nagpurr at nag-cream si Tama. Pagkatapos, habang lasing si Arya, na mukhang snakinaya niya si Tama na maligo kasama siya. Una sinabi ni Tama na hindi niya gagawin ito, pero pagkatapos bumigay na ligo siya kasama ng kanyang dalawang massive floaties. Doon ibinuhos ni Arya ang kanyang saloobin na gusto niyang maging malakas at ikinuwento ang kanyang nakaraan. Ipinaalam niya kay Tama na sinalakay ng mga demonyo ang kanyang nayon, pero nailigtas sila ng Elf Sword Saint na si Alicia na naging huwaran niya. Pagkatapos marinig ito, biglang nag-snuggle si Tama sa kanya. Kinabukasan pumunta sina Arya at Tama sa guild, kung saan binalaan sila ni Ana na umuwi. Biglang lumitaw si Kuzman at ipinakita ang isang utos para patayin si Tama matapos niyang galawin ang mukha nito. Ngunit hinamon niya si Arya sa isang duelo na kapag natalo siya ay magiging baby mama niya. Pero kapag nanalo ay mananatiling buhay si Tama. Nagulat ang lahat at walang ibang option si Arya kundi tanggapin ang hamon. Nang sumapit ang gabi, nood ang buong syudad ng duelo sa pagitan ng C-rank na si Kuzman at D-rank na si Arya. Dahil feeling generous, inalok ni Kuzman si Arya na pumiling kahit sino para tulungan siya laban sa kanya. Nang walang lumapit nagtawanan siya, pero biglang tumayo si Tama mismo bilang partner ni Arya, handang i-clap si Kuzman mula sa buhay. Umatake muna si Tama, pero biglang na-realize niya na mahirap talunin si Kuzman nang hindi niya ginagamit ang kanyang mga skills. Nakita ito ni Arya at sinubukang umatake, pero naiwasan siya ni Kuzman at sinipa siya na nagdulot ng pasa. Patuloy siyang sumubok gamit lahat ng kanyang alam. Pero madaling na-counter ni Kuzman ang bawat galaw ni Arya. Alam niyang malapit na siyang maging pangunahing pinagmumulan ng baby batter ni Arya, kaya nagawa niyang pabagsakin siya at idineklara na siya ang panalo. Si Tama naman na nasa gilid ay nag-iisip kung gagamitin ba niya ang kanyang mga skills at ipapakita ang sarili sa buong mundo. Nang umatake si Kuzman, ginamit ni Tama ang kanyang skill para i-deflect siya at ayit palayo na naging dahilan para ang espada mismo ni Kuzman ay tumusok sa kanyang sariling meat sword. Laking gulat ng lahat nang makita nila ang isang pusa na napakalakas at habang na-realize ni Tama na tapos na ang kanyang buhay, wala siyang naramdaman na pagsisi sa pagliligtas sa kanyang mahal na master. Gayunpaman ipinagdiwang siya bilang isang elemental cat at hindi isang behemoth at inianunsyo na si Arya ang panalo. Mula noon si Tama na isang evil S-class behemoth ay naging alaga ng isang busty elf girl. Kinaumagahan nagising si Tama sa tabi ni Arya at gustong paligayahin siya kaya dinilaan niya ang tenga ng elf. At nang marealis niyang halos maglaway si Arya, mula sa kanyang lower lips biglang tumalon si Tama mula sa kama, pero walang nagawa dahil hinila siya pabalik ni Arya para dilaan pa ang kanyang tenga. Pagkatapos pumunta sila sa armory at nakilala nila ang busty blacksmith na si Vulcan, natuwa ito nang makita ang legendary cat na si Tama at nakipaglaro pa sa kanya, at dito naramdaman ni Tama na pinagpala siyang muling isinilang bilang isang pusa na napapalibutan ng milky jugs. Biglang tinanong ni Vulcan si Arya kung bakit siya naroon at sinabi ni Arya na gusto niyang gawan ng armor si Tama. Dahil sa sobrang tuwa, ginugol ni Vulcan ang buong araw at gabi sa paggawa ng armor at kinabukasan nadala na si Tama ng kanyang bagong swag. Gayunpaman ipinaalam niya kay Arya na ang hiling nitong gawing mas magaan ang espada ay hindi magagawa at kahit nakakalungkot para kay Arya nagkaroon ng ideya si Vulcan, hiniling niyang bumuo sila ng pansamantalang party para makita mismo ang laban ni Arya at mahanap ang problema. Naglaan sila ng oras sa paglaban ng mga goblin sa loob ng labyrinth. At dahil muscle mommy si Vulcan, madali niyang natalo ang kanyang parte ng mga goblin. Biglang lumabas ang isang orc na gustong makuha ang cheeks ng dalawang babae. At nang umatake si Arya, agad siyang na-counter ng orc, kaya kinailangan ni Tama na tumulong para matalo ang halimaw dahil nagiging predictable na ang mga galaw ni Arya. Nakita ni Vulcan ang kahinaan sa mga galaw ni Arya at sinabi niya na ang susunod na kalaban na makaharap nila ay magiging perpektong pagsasanay para dito. Kailangan nila ng roper at nang makita ni Tama ang kanilang kalaban, natakot siya na baka magtapos ito sa hot bunch para sa mga babae. Sinabi ni Vulcan kay Arya na mapipilitan siyang baguhin ang kanyang mga galaw laban dito at nang umatake si Arya napatunayang tama siya dahil madaling na-counter ng roper ang kanyang mabilis na paggalaw. Biglang inihagis ni Vulcan ang dual knives kay Arya at nang gamitin niya ito, nakagalaw siya ng mas mabilis kaysa dati. Dito itinuro ni Vulcan na mas bagay kay Arya ang mga kutsilyo at gamit ang kanyang bilis,
Naslash niya ang isa pang roper na naglabas ng puting cream na naging dahilan para malaman ni Arya kung ano ang pakiramdam ng isang gabi kasama si Johnny Sins. Nagalit si Tama dahil nalagyan ng cream ang mukha ni Arya at mabilis niyang winasak ang roper na ikina-impress ni Vulcan at Tama. Nang matalo ang roper, kinagat ito ni Tama para makuha ang kanyang skill at kahit lasang Jesus ng nanay mo, nagawa niyang matutunan ang mga bagong abilidad. Samantala patuloy na sinasaksak ni Arya ang patay na halimaw dahil sa ginawa nito sa kanya at sinabi niyang tanging si Tama lamang ang pwedeng dumungis sa kanyang mukha. Mula noon sa kabila ng kanyang pagkahumaling sa espada, idineklara ni Saint Arya na magiging mas malakas siya hindi gamit ang espada kundi gamit ang mga kutsilyo. Pagkatapos pumasok sila sa isang hot spring sa gitna ng labyrinth at pinakalma sila ni Vulcan na nagsabi na pinoprotektahan sila ng Philosopher's Stone mula sa panganib. Dinala ng bato si Arya pabalik sa kanyang nakaraan at pinaalala ang pag-atake sa kanilang nayon. Sinabi ni Arya kay Tama na sumali sa paliligo at ipinakita sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang plot at kahit kumbinsido si Tama sa una na hindi siya mag-fold, sumali rin siya kasama ang kanilang mga beautiful puppies sa mainit na paliguan. Tinanong ni Arya si Vulcan kung ano ang nangyari sa huli niyang party at ipinaalam niya na naghiwalay ang kanyang grupo matapos mag-clap cheeks ang dalawang miyembro na naging sanhi ng pagbubuntis ng isa. Dahil dito napasama si Vulcan sa party ni Arya at ipinaalam sa kanya na ang mga elemental cats gaya ni Tama ay kayang mag-crossbreed. Nang suriin ni Tama ang kanyang bagong skills mula sa roper, nakita niya na kaya niyang gumawa ng half-cat, half-elf babies kay Arya at kahit kumbinsido siya na hindi niya gagawin ito, natuwa si Arya sa ideya at sinabihan si Tama na lumaki agad at ipakita sa kanya ang big dog sa loob ng kanyang maliit na katawan ng pusa. Pagkatapos, nakaharap nila ang isang minotaur at sa kabila ng kanyang bilis hindi sapat ang lakas ni Arya para talunin ito. Gayunpaman, patuloy siyang umatake gamit ang kanyang bilis na ikina-impress ni Tama at nagawa niyang saktan ang minotaur. Biglang bumagsak ang bubong at bago pa mapadala si Vulcan sa ibang mundo, sinagip siya ni Tama na naging dahilan para bumigay siya. Natalo ni Arya ang minotaur habang hindi makapaniwala si Vulcan kung gaano kamanli si Tama matapos siyang iligtas at nais niyang sumali sa harem. Pagkatapos dinala nila ang ulo ng Minotaur pabalik sa guild kung saan binati ni Ana si Arya para sa kanyang bagong sandata at sila ay nagdiwang, uminom sila ng alak na parang isda at pinaalala kay Tama ang mga panahong nagdiriwang siya matapos ang isang quest. Biglang tinanong ni Vulcan kung gusto nilang bumuo ng tunay na party kasama siya. At kahit nag-alinlangan si Arya, saglit kinuha ni Tama ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Vulcan at tunay silang bumuo ng isang party. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan ni Tama ang kanyang sarili na naipit sa pagitan ng dalawang natutulog na babae at kanilang melons, kung saan parehong nagsalita sa kanilang pagtulog tungkol sa kagustuhang gumawa ng cat babies kasama si Tama, pero bilang isang honorable knight, inilihis ni Tama ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga stats. Doon niya natuklasan na maaari niyang i-evolve ang kanyang cat form sa susunod na antas at lumapit sa pagiging isang tunay na behemoth. Pero dahil ayaw niyang sirain ang mapayapang buhay na mayroon siya ngayon kasama si Arya, nagdesisyon siyang huwag pansinin ito, maliban na lang kung kinakailangan. Kinabukasan natagpuan nina Arya at Tama ang dalawang bandido na nangbubuli sa isang babae at gustong ibenta ang kanyang mga kidney. At nang humarap si Arya, biglang gustong makipag-away ng dalawang bandido. Pero nang makita nila ang legendary cat na si Tama sa kanyang balikat, agad silang nagsorry at tumakbo palayo. Kinomfort ni Arya ang batang babae at ipinakilala nito ang sarili bilang si Lala na nawala ng parehong magulang. Dinala siya ni Arya sa isang simbahan na puno ng mga ulila at tuwang-tuwa silang makita si Arya. Nakipagkita siya sa madre upang ipagkatiwala si Lala sa kanyang pag-aalaga at sinabi ng madre kay Arya kung gaano sila kasaya simula nang bumibisita siya sa kanila. Doon nangako si Tama sa kanyang sarili na palagi niyang susuportahan ang kanyang master. Pagkatapos habang tumitingin ng mga rice cakes, pumunta ang party sa guild kung saan binati ni Ana si Arya dahil sa pag-abot niya ng C rank bilang adventurer. Biglang nakita nila ang isang grupo ng mga tao sa quest board dahil lahat ay nakatingin sa emergency quest. Ipinaalam ni Ana na may mga nawawalang tao sa bayan ng Rinald at posibleng mga demonyo ang may gawa. Laking gulat ng lahat pero bilang isang noble warrior na may big jugs tinanong ni Arya si Ana para sa karagdagang impormasyon.
Biglang dumating ang isang knight na si Cedric upang ipaliwanag ang sitwasyon at namanghang lahat sa loob ng guild sa kanyang hotness at kung gaano siya kachat. Habang pinapantasya siya ng lahat, nakilala ni Tama si Cedric bilang isang dakilang magi na minsan nang gumawa ng pangalan sa panahon ng Ragnarok, ang dakilang laban sa pagitan ng tao at demonyo, at ang presensya ni Cedric ang nagbigay sa sangkatauhan ng panalo. Nag-aalala si Arya na kahit kasama nila si Cedric, baka hindi pa rin sapat laban sa mga demonyo. Pero habang nag-goglow si Anna sa pawis ni Cedric, tiniyak niya na kasama si Big Daddy Cedric, siguradong panalo sila. Doon na-realize ng mga babae na mas gusto ni Cedric na maklap ng mga laki kaysa tikman ang sweet cheeks ng mga babae. Kinaumagahan bago lumaban naramdaman ni Tama na kinakabahan ang kanyang master, kaya dinilaan niya ito at biglang nag-init si Arya. Nagpasalamat siya kay Tama at bilang kapalit hinalikan niya siya sa labi na naging dahilan para bumigay si Tama at matawag ang FBI ng PTA. Pagkatapos sa pamumuno ni Cedric, nagsimula ang misyon at ipinakilala ng party na sina Danny, Haoni at Marietta ang kanilang sarili kina Tama at sa mga babae. Namangha sila sa Elemental Cat. At ang mga babae ay hindi makapigil sa pagtitig at paglalagay kay Tama sa mga posisyon na nagpaisip sa atin na sana naging pusa na lang tayo. Biglang huminto ang karwahe at humarap sila sa matatabang slimy na orcs na parang ikaw. Tinawag ni Cedric si Danny at nang siya ay humarap, madali niyang hiniwa ang mga ito at naging beacon para sa almusal. Namangha si Arya sa kakayahan ni Danny at ipinaalam sa kanya na hindi man lang gumamit ng skill si Danny para talunin ang mga orcs, kaya mas lalo siyang humanga. Nang gabi na nakarating sila sa nayon ng Reynold at sinabi ng chief na mas maraming tao ang nawawala dahil sa mga demonyo, naalala ni Arya ang kanyang madilim na nakaraan nang salakay ng mga demonyo ang kanyang nayon. Pagkatapos kumain silang lahat bilang isang party at tinanong ni Arya kung bakit sila naging knights. Ang ilan ay nagsabing kailangan nilang magbayad ng utang, habang ang iba naman ay gustong yumaman at maging Andrew Tate. Sinabi ni Cedric na matapos siyang itakwil ng kanyang pamilya dahil mas gusto niya ng glizzies kaysa roast beefs, naging knight siya para mabuhay. Nagsorry si Arya sa kanyang tanong, pero tiniyak nila na ayos lang iyon dahil natupad nila ang kanilang pangarap. Pagtapos naghanda ang mga babae para maligo, at bilang isang pusa, pinilit nilang sumali si Tama para maglinis. Kahit isang honorable knight si Tama, bilang pusa hindi niya mapigilang bumigay nang makita niyang nililinis ng mga babae ang kanilang kitty. Dahil may pinakamalaking melon si Arya, hindi mapigilan ng mga babae na laruin ang mga ito. Pero sa kabilang silid, ang mga lalaking hindi mahilig sa glizzy, sina Danny at Howard, ay hindi mapigilan ng sarili at gustong sumilip matapos marinig ang masasayang tunog ni Arya. Pero bago pa nila makita ang sweet cheeks, pinigilan sila ni Tama at inatake palayo. Pagkatapos pumasok ang party sa isang dungeon at hindi nila alam na may isang nagmamasid sa kanila at planong alisin sila. Nagpadala siya ng hukbo ng mga werewolves laban sa kanila pero madali nila itong natalo. Gayunpaman, ipinakita ni Tama ang kanyang water shooting skills na bumutas sa mga werewolves at ipinakita sa party na siya ang may pinakamalaking dala sa grupo. Laking gulat ng nagmamasid sa kapangyarihan ni Tama pero mas marami pa siyang plano. Matapos makita ang kakayahan ng kanyang pusa, nagsimulang mag-tweak si Arya at sinabi kung gaano niya gustong pagpur ni Tama ang kanyang kitty at wala nang magawa si Tama, kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos nakaharap nila ang nagmamasid na si Beryl na bahagi ng Demon Clan na winasak ng mga tao. Gumawa siya ng magic wall para hatiin sila at nagpadala ng isang Aklas troll para pumatay sa kanila. Sa loob ng mga magic wall na iwan si Tama mag-isa dahil siya ang tinarget ni Beryl. Sinubukan ni Tama na gamitin ang kanyang kapangyarihan para putulin ang isang braso pero agad itong tumubo ng panibago at dito niya na-realize na nasa panganib siya. Samantala sina Cedric at ang kanyang party ay nakaharap din ng mga trolls pero hindi gaya ni Tama, ginamit ni Cedric ang kanyang special sword na nagawang hiwain ng troll ng madali habang tumatawa na parang baliw at nakilala ni Beryl na gumagamit ng dark magic si Cedric. Bumalik kay Tama siya ay na-corner sa harap ng nag-aalalang Arya pero tumingin siya sa kanyang arsenal at ginamit ang kanyang fire attacks na talunin ang mga trolls. Habang sinusubukan pa nilang pagalingin ang kanilang mga sugat, patuloy na nag-spam si Tama ng kanyang fireball attacks na parang nasa video game at sinunog ang mga trolls na kanyang kaharap. Hindi makapaniwala si Beryl sa kanyang nakikita pero sinubukan siyang atakihin ni Vulcan mula sa likuran
At nang naiwasan ni Beryl ang kanyang atake, biglang lumitaw si Arya mula sa likod at sinaksak si Beryl. Nagsimula na magliwanag ang espada ni Arya at nagdulot ito ng matinding sakit kay Beryl. Pero agad siyang gumanti at hiniwa si Arya gamit ang isang poison blade. Bago siya bumagsak tuluyan, nadapa si Arya dahil sa lason habang nangako si Beryl na babalik siya para sa kanyang paghihiganti. Mabilis na dinala ng party si Arya pabalik sa nayon at ipinaalam ng doktor na may 12 oras na lang siya bago makipagkita kay Ace. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig at agad nilang hiningi kung may paraan pa para maligtas siya. Ipinaliwanag ng doktor na para labanan ang lason ng dragon, kakailanganin nila ng S-ranked Earth Dragon's Eye para makagawa ng antidote. Habang gusto ng grupo na iligtas si Arya, ipinaalala ni Cedric na kailangan nilang manatiling kalmado dahil hindi nila alam ang kinaroroonan ng Earth Dragon. Pero alam ito ni Tama at agad siyang lumipad palayo, iniwan ang lahat, habang sa kanyang isip ay buo ang kanyang pasya na iligtas ang kanyang busty elf master. Kahit ikamatay niya, lumipad siya papunta sa labyrinth at hinarap ang Earth Dragon na minsan ay muntik na nang pumaay sa kanya. Pero ngayong pagkakataon handa na siya para sa laban. Nag-transform siya sa kanyang pangalawang anyo bilang isang full-fledged behemoth. Nagpalitan ng atake ang dalawang halimaw, pero nakita ng dragon ang opening at kinagat si Tama sa league. Inakala ng dragon na panalo na siya pero nakita ito ni Tama bilang pagkakataon at gamit ang kanyang buntot, tinagan niya ang ulo ng dragon. Biglang bumalik si Tama sa kanyang cat form at na-realize na may limitasyon ang kanyang transformation. Pero hindi niya ito pinansin at mabilis na itinago ang katawan ng dragon bago lumipad pabalik sa kanyang master. Sa lungsod, nasa kritikal na kondisyon si Arya at umiiyak ang lahat na handa na para sa kanyang kamatayan. Ngunit biglang yumanig ang lupa at nang lumabas sila nakita nila ang bangkay ng dragon na may si Tama sa ibabaw bilang tagapuksa nito. Sa kama na naginip si Arya tungkol sa kanyang madilim na nakaraan nang sinalakay ng mga demonyo ang kanyang bayan para hanapin ang Philosopher's Stone. Nang makaharap niya ang mga ito, nadapa siya at nabasa ang kanyang sarili, pero biglang dumating ang isang elemental cat at iniligtas siya at mula noon nahulog ang kanyang loob sa mga pusa. Sa tulong ng Dragon's Eye, nagawa nilang gamutin si Arya at kahit matagal pa bago siya tuluyang gumaling, ipinagdiwang ng lahat ang kanyang kaligtasan. Samantala, bumalik si Tama sa dungeon at sa kanyang paglalakbay, napansin niyang hindi na siya makabalik sa kanyang behemoth form at hindi niya alam kung bakit. Gayunpaman, gusto niyang subukan ang bagong dragon skills na nakuha niya mula sa Earth Dragon. Nang makaharap niya ang isang toro na mukhang lalaking kumaklap sa nanay mo, habang nanonood ang tatay mo, biglang binilisan ni Tama at winasak ang toro. Biglang lumitaw ang isang babae mula sa loob ng labyrinth na tinawag si Tama, na malakas, at kahit hindi alam ni Tama kung sino siya, ang gusto lang babae ay ang baby batter ni Tama. Tumakbo palayo si Tama pero patuloy siyang hinahabol ng babae na nagmamakaawa na i-breed siya, ngunit nakatakas siya mula sa freaky na mga kamay nito. Bumalik si Tama sa bahay para matulog sa pagitan ng melons ni Arya, pero naalala pa rin niya ang freaky girl at nakita ang pagkahawig nito sa Earth Dragon. Kinabukasan binihisan ni Arya ang kanyang sarili at si Tama para magpiknik sila. Huminga sila ng sariwang hangin at matapos marinig ang nangyari nagpasalamat si Arya kay Tama dahil tinalo niya ang Earth Dragon para sa kanya. Ikinuwento niya kung gaano siya kahina bilang isang mandirigma at pinalikan ang kanyang madilim na nakaraan kasama ang elemental cat na nagligtas sa kanya mula sa mga demonyo. Akala niya ay katapusan na niya pero dumating ang Sword Saint at tinalo ang mga demonyo at iniligtas siya. Mula noon umalis si Arya sa kanilang tahanan para sundan ang yapak ng Sword Saint at maging mas malakas, nagpaalam sa kanyang busty elf mother. Ngunit ngayon umiiyak si Arya dahil sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan, pakiramdam niya ay mahina pa rin siya. Pinagaan ni Tama ang kanyang loob sa pamamagitan ng pag-snuggle sa kanya at nagpasalamat si Arya sa kanyang suporta. Kinabukasan, matapos makatanggap ng malaking komisyon para sa laban ginastos ni Arya ang kanyang pera para kumuha ng armor para sa kanilang dalawa sa armory ni Vulcan. Isinuot nila ito at kahit mukhang para sa Red Light District, ang kanyang kasuotan tiniyak ni Vulcan na armor iyon na kainggitan ni Erza Scarlet. Para subukan lumabas sila papunta sa labyrinth para sa isang adventure, pero bago pa man sila makapasok mas malalim, binigyan sila ni Tama ng Divine Lion's Protection na nagbigay sa kanila ng buff at naintindihan ni Arya na ito ay dahil nag-aalala sa kanya ang kanyang pusa.
Nakaharap sila ng isang goblin sa labyrinth at gamit ang bagong armor at buff mula kay Tama, madali itong natalo ni Arya. Biglang mula sa dilim lumitaw ang freak at habang natatakot si Tama, akalan mga bay isa itong adventurer. Tinanong nila kung sino siya pero ang ginawa lang nito ay mag-yap-yap. Tungkol sa kagustuhan niyang pigain palabas ang baby batter ni Tama, inisip nila na may matinding amnesia lang siya. Hiniling ng baliw na babae na ay breed siya ni Tama pero pinigilan siya ni Arya at sinabi na si Tama ay para lang sa kanya. Hindi makapaniwala ang babae kung gaano kaganda ang elf cheeks para ang isang malakas na behemoth ay bumigay. Idineklara ni Arya na siya ang mag-aalaga sa kanya at kahit hindi ito maintindihan ng baliw pumayag siya dahil ang gusto lang niya ay makasama ang baby jewels ni Tama. Habang takot si Tama para sa kanyang baby maker, tiniyak ni Arya na ipagtatanggol niya ito. Sa kanilang pag-uwi, pinangalanan nila siyang Stella at nang maisip ni Tama kung gaano kagandang pangalan narinig ni Stella ang kanyang iniisip. Dinala nila si Stella sa isang paliguan kung saan nilinis nila ang kanyang mabahong kili na mas mabaho pa kaysa sa mga nanood. Pagpasok niya sa mainit na paligo, tumalon siya kaagad dahil hindi pa niya naranasan ang maligamgam na tubig noon. Nang hinuhugasan ni Arya si Tama, nagselos si Stella at iginiit na gusto rin niyang hawakan si Tama pero tinanggihan siya ni Arya bilang master nito. Nang gabing iyon, habang natutulog si Arya, tinawag ni Stella si Tama na magising at narealize ni Tama na gumagamit siya ng telepathy. Inihayag ni Stella na siya ang Earth Dragon na ikinagulat ni Tama at sa buong buhay niya palagi siyang nananalo sa laban. Ngunit nang matalo siya ni Tama, nire-incarnate niya ang kanyang sarili at nangako na makakasama ang isang malakas na nilalang. Tinanong siya ni Tama kung paghihiganti ba ang kanyang pakay, pero inamin ni Stella na tinanggap niya ang pagkatalo sa isang alpha male tulad ni Tama at gusto na lang niyang gumawa ng half-dragon, half-cat babies kasama siya. Bigla siyang tumalon kay Tama pero sinagip siya ni Arya mula sa pag-cream. Nilinaw ni Arya ang kanyang intensyon na hindi niya ibabahagi si Tama sa kanya. At habang tinatanggap ni Stella ang pagkatalo, sinabi pa rin niya kay Tama sa pamamagitan ng telepathy na mahal niya ito at narinig iyon ni Tama kaya hindi niya mapigilang mag-alala para sa kanyang Willie. Kinaumagahan kumain silang lahat ng agahan at kumain si Stella ng parang isang rabid dog. Ngunit gamit ang telepathy tinanong niya si Tama kung ano ba talaga si Arya matapos makita kung gaano siya kabait. Nang ipahayag ni Tama na si Arya ang kanyang master, nagulat si Stella. Biglang hiniling ni Tama kay Stella na huwag sabihin kay Arya na isa siyang behemoth upang hindi siya tingnan bilang isang halimaw. Pero sinabi ni Stella na kailangan siyang i-clap ni Tama 20. 4 na oras sa isang araw kung gusto niyang manahimik ang bibig niya. Habang takot si Tama, sinabi ni Stella na nagbibiro lang siya at ang kanyang pride ay hahayaan lang siyang manalo ng patas sa puso ni Tama. Nag-ikot sila sa bayan at ipinahayag ni Stella kung gaano hindi kapani-paniwala si Arya para matame si Tama bilang alaga. Naintindihan ni Tama kung paano siya mag-isip at dahil iyon sa pananaw ng mga halimaw na nakikita ang lakas bilang pinakamahalaga, kaya tinitingnan niya si Arya bilang kahanga-hanga. Biglang nagmungkahi si Arya na mag-adventure sila at ipinakita ni Stella ang kanyang kasabikan. Dinala nila siya sa armory ni Vulcan para kumuha ng armor at nagsuot si Stella ng armor na parang mga talentless thirst traps sa cosplay events. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang mga kamay na walang proteksyon, pero ipinakita ni Stella na kaya niyang baguhin ito at nagpakita ng buntot na parang dragon limbs. Hindi alam na isa siyang totoong dragon, inisip ng mga babae na isa siyang dragonaut, isang tao na kayang baguhin ang ilang parte ng katawan bilang dragon. Pumili si Stella ng kanyang mga armas at imbes na kunin ang nasa harap pumunta siya sa likod at kinuha ang isang malaking kalasag. Nagulat si Vulcan na makita siyang nagdadala ng kalasag, gamit lang ang isang kamay at mas lalong nagulat si Tama na mas nakatuon siya sa depensa. Sinabi ni Stella na simula nang matalo siya kay Tama, mas pinahalagahan niya ang kanyang depensa at ang pagkatalo niya dito ang nagturo sa kanya ng parehong pag-ibig, at lakas. Pagkatapos ng kalasag, pumili siya ng isang higanting espada at nagsimula na silang mag-adventure. Pumasok sila sa labyrinth at habang maingat ang iba si Stella, ay nauna agad naghahanap ng mga kalaban. Nakahanap siya ng mga goblin na nagpapahinga at kahit hindi gamit ang kanyang mga armas, sinlash niya sila gamit ang kanyang dragon claws. Pero na may goblin na sumubok na umatake mula sa likod, ginamit niya ang kanyang espada at pinagputol-putol ang goblin na ikinatuwa ni Goblin Slayer. Nakaramdam ng takot si Tama sa lakas ni Stella at umaasang hindi siya mauwi sa madilim na landas.
Pero nakita ni Arya ang positibong panig at hinikayat ang iba na suportahan si Stella kapag siya ay lumalaban ng pabigla-bigla. Ipinahayag ni Stella kung gaano niya gustong humarap sa mas malalakas na kalaban, at habang pumayag si Arya na dalhin siya sa mas malalakas na halimaw, pinaalalahanan niya ito na mag-ingat, pero tiniyak ni Stella na ayos lang siya. Dinala nila siya sa mas mababang antas upang harapin ang ilang orcs at madali niyang ginamit ang kanyang kalasag para ramayin ang mga baboy. Kahit kinikilala nila ang kanyang lakas, nag-aalala sila na baka hindi kayanin ni Stella ang susunod na antas. Doon nakaharap nila ang isang roper at habang sinusubukan nilang balaan si Stella, basta na lang siyang umatake sa halimaw ng walang pakialam. Ipinaalala ni Tama kay Stella na ang halimaw na ito ay wet dream ng bawat lalaki kapag ginamit nito ang mga tentacle para pumasok sa plot holes ng mga babae. Pero umatake si Stella at naipit siya sa mga tentacles at nabalutan ng puting cream ng halimaw. Naging dahilan ito para siya ay mag-tweak at bumalik sa kanyang dragon instincts upang lumaban ng padalos-dalos. Nakita ni Tama ang posibleng masamang kahinatnan at ginamit ang kanyang roper skills para magpatawag ng sarili niyang mga tentacles. Hinila ang mga babae at tinalo ang roper gamit ang kanyang tentacles at high-pressured water. Gamit ang telepathy, sinermona ni Tama si Stella dahil sa pagkawala ng kontrol at sinabi ni Stella kay Tama. Sinabi ni Stella na may trauma pa rin siya mula sa pagkatalo niya kay Tama. Pero sinabi ni Tama na huwag siyang matakot dahil naroon siya para protektahan siya. Bumigay si Stella sa kanyang mga salita at sinabi na marinig ito mula sa lalaking mahal niya ay halos magpatulo sa kanyang lower lips. Sinabi ni Stella kay Vulcan na gusto niyang matutunan pa kung paano gamitin ang kanyang mga armas at nagbigay ito ng pag-asa kay Vulcan na bumuo ng isang malakas na party. Nang marinig ni Stella ang salitang party, naalala niya ang lahat ng mga laban na kanyang naranasan at ipinahayag ang kanyang tuwa na maging bahagi ng isa. Samantala, nilapitan ni Arya si Tama at naghayag ng kagustuhan na gumawa ng mga babies. Ipinahayag kung gaano siya nasasarapan kapag pinipisil siya ng mga tentacles ni Tama at nag-alala ang pusa para sa kanyang baby maker, pero pinigilan sila ni Vulcan sa kanilang kalokohan. Pagkatapos, tinalakay nila ang kanilang estratehiya at nagpasya na si Stella ang magiging tank dahil sa kanyang malalaking armas at mas malalaking melons. Nakaharap nila ang mas maraming orcs sa labyrinth at gaya ng isang tank, lumaban si Stella sa frontline para kunin ang lahat ng atake. Pero masyado siyang na-excite at iniwan ang lahat sa likod. Bilang support, nagbigay si Tama ng buffs sa mga babae at hinabol nila si Stella. Nang maglaon, nakakita sila ng isang hot spring, kaya naligo sila sa loob habang nangako si Tama bilang isang honorable knight na hindi siya sisilip. Pero hinila siya ni Arya, papasok para hugasan siya gamit ang kanyang melons. Nanonood si Stella at Vulcan sa selos, at nais din nilang magkakaroon si Tama sa kanilang melons. Pero hindi na nakatiis si Stella at hinarap si Arya. Sinabi niya na dahil mas mahina si Arya kaysa sa kanya, nararapat si Tama sa mas malakas. Pero tumanggi si Arya at sinabi na mas gusto ni Tama ang kanyang elf melons kaysa sa crusty lizard milkers ni Stella. Nagsimula silang magtalo habang si Tama ay naipit sa pagitan ng kanilang heaven pillows at naging dahilan para siya ay mayit pataas sa langit. Pagkatapos, dinala nila si Stella kay Anna para irehistro siya bilang isang adventurer. Pero bago yun, ipinakilala muna ni Anna ang isang bagong tao, si Rhys, na dumating upang humiling ng personal na papabor kay Arya. Kailangan niya si Arya at ang kanyang party upang protektahan ang isang mahalagang kargamento. Ipinaalam ni Vulcan na hindi siya makaalis sa kanyang shop, pero naunawaan ito ni Arya. Tinanong ni Stella kung anong kargamento iyon at dinala sila ni Rhys sa kanyang private storage. Ipinakita niya sa kanila ang kalansay ng Earth Dragon na napanalunan niya sa isang auction, at ito ay mismong kalansay ni Stella. Laking gulat ni Stella na makita ito, pero imbes na matakot, nagsimulang mag-tweak siya nang maramdaman ang kakaibang sensasyon matapos makita ang kanyang sariling bangkay. Bago magsimula ang misyon, ibinigay ni Anna kay Arya ang kanyang bagong badge bilang B-rank adventurer. Kinaumagahan, umalis sina Tama at ang grupo sa isang paglalakbay upang protektahan ang mahalagang kargamento ni Stella para kay Rias, at naglatag sila ng kampo para makapagpahinga. Inabot ni Rhys kay Arya ang magagandang bulaklak, pero hindi tulad ng ibang creepy old dudes na nang didila, hindi siya nagtangkang manghipo kay Arya at nanatiling tapat sa kanyang asawa. Tinanong ni Arya si Rhys kung bakit niya dinala ang bangkay ng dragon at ipinaliwanag niya na sinabi ng kanyang merchant friend na may paparating na malaking digmaan. Naalala ito ni Tama mula sa sinabi ng demonyo at nag-alala siya.
Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat nagising si Tama, na hindi mapakali, at nang lumabas siya nakita niyang nagbago ang paligid at naging kagubatan na lang ang natira maliban sa kalsada at kanilang kampo. Nagmadali si Reese at pinaalis sila gamit ang karwahe at ipinaalam na may bagong labyrinth na nabuo. Isang bagay na hindi pa nila naririnig. Pagkatapos nilang makatakas, nag-set up sila ng panibagong kampo at tinanong ni Reese kung gusto nilang tuklasin ang bagong labyrinth na tinanggap nila dahil pangarap ng mga adventurer ang makakita ng bago. Pumasok sila at nagbigay si Tama ng buff sa kanilang depensa bilang pag-iingat, pero ginawa nitong padalos-dalos si Stella at nag-charge siya mag-isa. Upang kontrolin siya, inilabas ni Arya ang note na ginawa ni Vulcan na nagsasabing huwag siyang humiwalay at kapalit nito, makakapag-hug siya kay Tama minsan. Masayang tinanggap ni Stella ang alok at piniling makipagtulungan. Biglang lumitaw ang isang pulang ilaw na nagsasalita at sinabihan silang sumunod para sa isang treasure. Pero nang akitin sila, biglang na-ambush sina Tama at ang mga babae ng mga unggoy na kamukha ng pangit mong nanay. Bilang tank, tinanggap ni Stella ang lahat ng damage habang tinalo ni Arya ang unggoy ng madali. Biglang gumalaw at nagsalita ang mga palumpong at sinabihan silang huwag umalis. Mula roon lumabas ang isang berdeng buhok na nilalang, isang fairy, at isang Walmart Tinkerbell na si Lily. Nang magtanong si Stella, ipinaliwanag ni Arya na sila ay mga fairies na naninirahan sa forest labyrinths. Binuhat ng dalawang fairies si Tama para ipakita ang kanilang pagmamahal sa kuting at hinaplos siya mula ulo hanggang paa na parang kanila siya. Pero nagselo si Stella na umaasa ng creamy cuddle session kasama si Tama. Ipinaliwanag ng mga fairies na gusto lang nilang maging kaibigan ni Tama. At upang ipakita ang kanilang hospitality, ipinakita nila ang isang treasure box. Sa loob nakakita si Arya ng magandang potion at nagpasalamat sila sa mga fairies para dito. Ngunit ipinaalam ng mga fairies na mas marami pang kayamanan sa labyrinth at kailangan nilang kunin ang isang susi na nasa isang puno na napapaligiran ng mga putakti. Pinuntahan ito ng team at sa kabila ng mga pagtatangka ng mga wasps, madali nilang natalo ang mga ito at nakuha ang susi. Sinabi ng mga fairies kay Arya na ang susi ay magbubukas sa boss room ng labyrinth at naroon ang kayamanan. Pero ayaw maging padalos-dalos ni Arya at nais niyang bumalik muna sa lungsod. Bagay na ikinainis ng mga fairies. Nais nilang talunin ng grupo ang boss para sa excitement. Pero nang tumanggi si Arya, hiniling nilang sumama sila sa lungsod. Pagdating nila doon, natuwa ang mga fairies, pero sinermonan sila ni Arya at ipinaliwanag na bilang fairies sila ay bihira at maraming tao ang gustong manghipo sa kanila kung mabibigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, kumain pa rin ang mga fairies sa isang vendor nang hindi nagbabayad. At si Arya ang nagbayad pero hindi siya nagalit dahil alam niyang wala silang karanasan sa lungsod. Pagkatapos, ipinakita nila ang potion kay Rias at ipinaliwanag niya na tinatawag itong third drop of truth, kung saan ang inom ay ibubunyag ang kanyang pinakamalalim na sikreto. Biglang pumasok ang dalawang fairies at nang makita sila ni Rias, nagulat siya at agad nagbago ang tono bago biglang umalis ng walang paliwanag. Pagkatapos naligo ang mga babae ng sabay-sabay at habang nanonood si Tama, naglaro ang mga babae ng hide and seek para hanapin ang peperonas sa gitna ng fog habang gumagawa ng masasayang tunog na nagbigay sa atin ng wish na sana naging pusa na lang tayo. Bago matulog, gusto ni Stella na mag-cuddle kay Tama, pero nang tanggihan siya dahil sa kanyang mabuting trabaho, inutusan siya ni Arya na payagan si Stella na hawakan siya. Sumunod si Tama at masayang hinaplos ni Stella si Tama na parang isang manika. Samantala si Vulcan ay nasa daan papunta para suportahan si Arya nang biglang tumunog ang kampana at isang skeleton monster ang umatake sa kanya mula sa likuran, pero madali niya itong pinukpok at tinapos. Nalito siya kung bakit ito kadali, at nang lumingon, siya nakita niyang may isang taong tumatakbo palayo matapos siyang stalking. Bumalik kay Tama siya at ang mga babae bumalik sa labyrinth at ginamit ang susi para harapin ang boss habang iniwan ang mga fairies sa labas ng laban. Pagpasok nila, hinarap nila ang isang halimaw at bilang tank nanguna si Stella, habang umumatake ang iba pero muntik na masmush si Arya kung hindi siya pinrotektahan ni Stella. Hiniket niya ang lahat na umatake habang siya ang dumedepensa at gamit ang kanyang dragon strength, nagawa niyang pigilan ang halimaw. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Tama na gumamit ng kanyang fireball at itali ang halimaw para bigyan ng opening si Arya at gamit ang kanyang bilis at espada na talo niya ang boss. Pagbagsak nito, lumabas ang isang treasure chest at sa loob may scroll na naglalaman ng ancient text.
Nang basahin ni Arya, nagbigay ito sa kanya ng upgrade sa anyo ng isang holy blade para sa kanyang armas. Nang lumabas sila para hanapin ang mga fairies, nakita nila ang mga kalat na snacks sa sahig at wala na ang mga fairies. Samantala, tumutunog ang kampana ni Rhys, ang parehong kampana na narinig ni Vulcan, at habang nakatingin sa larawan ng kanyang yumaong asawa, hiniling niya na maghintay ito sa kanya. Bumalik kay Tama siya at ang mga babae ay naghanap ng mga fairies, pero nang hindi nila makita bumalik sila sa lungsod na parang talunan. Natagpuan nila si Vulcan sa tavern na naghihintay at ipinaalam nila sa kanya ang nangyari sa mga fairies. Plano nilang maghanap sa lungsod pero bago sila makaalis lumapit ang isang matandang manyak na humihingi ng kanilang atensyon. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga babae at ang kanilang juicy melons bago sabihin na hinihiling ng Earl of Gladstone ang kanilang presensya sa kanyang palasyo. Sinubukan ni na Arya at Stella na sabihing mabulunan siya sa sausage ng isang lalaki pero pinigilan sila ni Vulcan at sinabi na sasama sila. Habang nasa karwahe, tinanong nila kung bakit pumayag siya at ipinaliwanag niya na may chismis na ang Earl ay mahilig mangidnap ng magagandang babae at naniniwala siyang ang mga fairies ay dinukot nito. Pagdating nila, nakilala nila ang Earl na mukhang mas pangit na Majin Buu at idineklara niyang magiging mga lover na niya ang mga babae. Nagdala ng tsaa ang matanda at iginiit ng Earl na inumin nila ito pero nag-alinlangan ng mga babae. Gayunpaman uminom si Arya at si Tama ay nag-activate ng kanyang protection magic sa lahat. Nang hindi nawala ng malay ang mga babae, naguluhan ng Earl kung bakit hindi umepekto ang droga. Binuhat siya ni Stella sa galit at tinanong kung nasaan ang mga fairies, pero pinakalma siya ni Arya at hiniling na huwag gumamit ng karahasan. Gayunpaman nagsimulang mag-tweak ang Earl at tinawag silang mga demonyo at tinawag ang kanyang mga bantay para sila'y tapusin. Habang sinusubukang pakalmahin ni Arya, ang lahat wala nang nais ang Earl kundi alisin sila. Biglang isa sa kanyang mga tauhan ang nag-ulat na ang bayan ay inaatake ng mga undead at kailangan nilang lumikas. Masayang ginawa ito ng Earl na walang pakialam sa kanyang mga tao, pero iniutos ni Arya sa kanyang team na tulungan ang mga tao laban sa undead. Sa bayan, tinulungan nila ang mga tao na lumikas habang lumalaban din sila sa undead bilang isang team. Sa isang eskinita, isang batang babae ang muntik ng masaksak ng skeleton, pero sinagip siya ni Vulcan at binuhat sa kanyang likod. Sinabi niya kina Arya at Vulcan na kailangan nilang hanapin ang taong nagsummon ng undead at nagpasya silang maghiwalay para maghanap. Narinig ni na Arya at Vulcan ang kampana at nang sundan nila nakita nila si Rhys bilang necromancer mastermind sa likod ng lahat. Sinabi niyang gusto niya ng paghihiganti laban sa Earl na pumatay sa kanyang asawa at nagsummon siya ng isang hukbo ng skeletons. Ibinunyag niya na kaya niyang mag-summon ng ganoon karami dahil gamit niya ang kapangyarihan ng mga fairies at na-realize ni Tama na ang kampana ang nagbigay ng obedience sa mga fairies. Mas lalo pang nag-drain si Rhys ng kapangyarihan mula sa mga fairies at walang pakialam sa pakiusap ni Arya na tumigil. Nagsummon siya ng skeleton ng Earth Dragon, ang dating katawan ni Stella. Sinubukan ni Tama at Stella na umatake sa dragon at kahit nagdulot sila ng pinsala mabilis na gumaling ang dragon, pero nang umatake si Arya, gamit ang kanyang Holy Blade, nakagawa siya ng pinsalang hindi na maayos pero naubos ang kanyang lakas. Kaya sinabi ni Tama kay Stella na kailangan nilang bumili ng oras para kay Arya at iligtas ang mga fairies upang magamit ni Arya ang kanyang buong kapangyarihan. Samantala, ipagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili nang dumating si Vulcan, dala ang batang babae sa kanyang likod at handa siyang magbigay ng backup. Bumalik kay Tama siya at si Stella ay umatake sa dragon gamit ang lahat ng kanilang lakas at gamit ang kanyang tentacles na gawa ni Tama na iligtas ang mga fairies at magbigay ng opening para kay Arya. Hawak ang kanyang Holy Blade, umatake si Arya at tumulong ang iba at nagtulungan silang tapusin ang patay na bobo na lizard. Hindi makapaniwala si Rhys sa kanyang pagkatalo at habang sinusubukan siyang bigyan ni Arya ng Naruto Talk no Jutsu, tumanggi pa rin siyang tumigil hanggang hindi patay ang Earl. Ngunit nang muli niyang pinatunog ang kanyang kampana, isa lamang sa skeletons ang lumapit sa kanya. At nang tumingin siyang mabuti, na-realize niyang ito ang kanyang clapped wife na si Eliza. Nag-full rin to reign sobito siya at nagawang mapaatras si Rhys sa kanyang misyon at hikayatin siyang ituwid ang kanyang kasalanan bago umalis. Pagkatapos nawala lahat ng skeletons at kinabukasan naghanda ang lungsod ng guillotine para sa parusa ni Rhys. Bago iyon binisita ni Arya ang Earl at inalok ito ng tsaa na may kasamang sweet milk niya at masayang ininom ito ng Earl na parang isang degenerate.
Pagkatapos pinanood ng buong bayan si Reese at ang guillotine para pugutan ng ulo, at bago siya mapugutan, tinanong ng Earl ang kanyang motibo. Ipinahayag ni Reese na gusto niyang magiganti laban sa Earl sa pagpatay sa kanyang asawa, pero biglang buong yabang na inamin ng Earl sa harap ng lahat na siya ang kumitil kay Elisa. Nagsimulang magpanik ang Earl at nagtanong kung ano ang nangyayari, pero patuloy na tinanong ni Arya tungkol sa kanyang mga krimen at inamin ng Earl kung paano siya naging full diddy sa mga babae sa bayan. Sinabi ni Arya na nilagyan niya ng third drop of truth ang saan ng Earl at binugbog siya ng buong bayan na salitan parang mga preso. Pagkatapos parehong si Earl at ang kanyang kanang kamay ay dinala sa kulungan, habang si Reese naman ay nakaligtas sa death sentence at nakaharap ang kanyang parusa sa kulungan. Samantala abala si Tama sa mahahalagang bagay, naliligo kasama ang mga babae tulad ng isang cultured Chad at ang mga babae ay salitan siyang hinugasan gamit ang kanilang melons na nagbigay sa ating lahat ng wish na sana siya tayo. Comment down below creamy milk tea kung natapos mong panoorin ang video. Sa susunod na linggo babalik tayo para sa panibagong recap ng latest episode. Subscribe Anime Saga PH para hindi mo ma-miss ang susunod na video.